Sinasabi yun, sana kayo na naglaro. Sayang, di kayo nag-qualify. Sobrang sayang yun talaga. Kasi Pacific Market kasi nag-qualify. Sayang hindi sila natalo. OMG. Sayang. Meron pa naman na... Next qualifiers. Next qualifiers. Kasi sakto, may susunod tayo, di ba? Chance nyo na yun, guys. Oras na yun. Para at least matapatan nyo rin sila at masubukan kung ano nga bang pakiramdam makatapat ng Vasco Esports. Pero heading in to game number 2, mapa naman to na pinili ng kabila. VNC nag-aabang na sino ang unang pick-off niya, pero atras na lang daw siya, nakaramdam lang at sinasabi niya na sa mga tropa niya, nandito sila. Nagpapaladig sila mga tropa para ito na yung mga utilities na binabatungan nila. VNC, catch one only, pero Eva bumabawi pa, but Fefedge! Kalawang action star mga tropa all the way from up top with a 3K! Just swiping their enemies one by one. Utang na loob! Tama na! Tama na! Ay, nako! Gumising ang Vasco dito na crossfire na sila. Oo, wala. Hindi ata natulog tong mga to. Basketball na lang. Malakas tayo dun eh. Basketball na lang, boss. Oh. Yan na. Okay lang yan. 1-0 pa lang to para sa second map natin dito. And MG, it's the MG show so far, but this first shot on the AWM, hindi tumama. At mukhang si AKT ang makakasalo ng kill na yan. Pero may nasa likod pa yung lurk na yan mula kay Aldrin. Masasalo niya. Fefedge on the other hand, so far he's been having a good hold pagdating sa mga sites dito na gustong i-take ng PM. Bumabawi pa na matindi yung mga kalaban natin, mga tropa. Pero let's see if everyone kaya pa ba nila. Tulog ito, 4 vs 3 si Aldrin. Hindi ka nawala. Si Aldrin as well. Emva! No pressure. Buong Pilipinas nanonood sa'yo. On a 1v3 scenario, get that win. Let's see if he can actually get that. Getting that C4 as well. Yung rotation niya towards A. Pero ang kalaban nga niya 3. In terms naman, if ever kung kaya niyang ma-isolate yung mga players dito ng SV na isa-isa na makukuha, kayang-kaya pa. Pero ito yung itsuro ni Emva habang ginagawa niya yung 1v3 clutch. Maganda to. Actually, medyo malayo pa yung mga kalaban niya. Pagka-plant niya ng C4, pwede siyang umubante to force that 2v1 and that 1v1 para mas madali na mamaya yung pwede niyang gawin. And meron pa siyang nades dito eh. So, kayang-kaya pa yung post-plant scenario na hinahanap nga niya. Everyone will come from A, aside from one player na mag-A connector din siguro dito, or might be going to spawn kung sakasakali mang gusto nilang ipitin talaga si Emva, at parang ganun nga magiging plano para sa Vasco Esports ngayon. Pasok na yung dalawa, wala siyang idea, baka magulit siya, nasa stairs na sila, pero at the same time wala rin silang kaalam-alam na nandito si Emva and MG to go down 1-1, exactly what Pacific Macta needs right now. Men, alam na alam niya kung saan manggagaling yung mga kalaban niya. Binibuild pa lang ng SV yung triangle formation para si Emva na yung nauna. Nagjo-geometry to si Emva nung bata siya. Na-calculate niya na yung isosceles triangle na yon, mga tropa. Diyos ko, Nostradamus is shaking sa ginawa ni Emva. Kinabahan si Einstein, bes. Predicted. Alam na alam niya yung pwedeng mangyari. Na yun ang naisusulot sa script natin ngayon sa Vilblea. Justin? Chamba. Nachambahan nga ni VNC pagdating sa kill na yon. Pero one man down ang Pacific Macta ngayon. It's gonna be a faster take this time. Saktong-sakto yung flash. Yung kill medyo matagal nag-connect, pero importante magko-connect pa din. 3v3 scenario ngayon. At hawak na ng Pacific Macta ang site. AKT, smoked off rin siya dito. The setup is there. And yung retake scenario, inaambahan na rin to ng Vasco. Ang pagbangon ng api ng Pacific Macta, they have full control of A already. Pero paano nila gagawin to? MG naghahanap para pwedeng mapitas dito. Pero pagdating sa likod, nakita nga si Revenge, pero tamaan lang siya dito ng paunti-unti. Pero tamang smoke lang dito talaga, tamang net para talagang ma-out of position ng mga kalaban nila. 20 seconds in, yung oras nawawala na at alam ng PM na papasok na yung mga kalaban nila. Get that off angle already. AKT will catch one. Revenge nakabawi pa ng isa, pero nasa ba yung mga kalaban nila? AKT mawawala at MG as well. And that is Emva stepping up para sa mga kakampi niya para manalo pa sila. Napakaraming puntos para nga makabawi sila. 2-1 and Pacific Macta successfully finding yung rounds na gusto nilang makuha dito, especially on the BL side. And kung magtutuloy-tuloy yan, the momentum itself, the confidence will come back mula sa players dito ng Pacific Macta. And so far, kumbaga, napupunan na at least
nina Aldrin, nina Emva lalo na with a 7 kill, 1 death ratio na meron siya ngayon. Ay nako, pagdating dito mga tropa, talagang you're still unaware kasi talagang kung sino pa talaga pwede manalo dito, pero we are really hoping for the best guys sa Pacific Makta for them to push it to Black Widow. Pero on to the side naman nila, magmi-mid daw muna sila mga tropa, sama-sama lang sila. Pero yung SV, alam ba na nandito sila? Pero makakatapat muna nila is si Silva, pero Justin with the trade off right now, pero bumabawi pa. Emva will push in. He will catch one already. Pero this is the reposition nga na ginagawa ng mga kalaban nila. Pero Justin is all alone. Dalawa yung katapat niya. Will catch one. VNC with a follow-up right now. 3v1. VNC ang mag-isa. Kung kanina, makaka-clutch ka ngayon, hindi na. As MVA, gising na siya pagdating sa mapa na to. He's been performing so well and allowing Pacific Makta na talagang makapasok sa loob ng site. Yung mga opening kills din dito ni Justin kahit paano to catch the trade na ginagawa ng Pacific Makta ngayon. Flashed off sina ZYK, mukhang magpupush na rin daw ang SV. Tatapatan ng dalawang players ng Pacific Makta but they go back and revert back. Flashed off yung dalawa, hindi sila makapag-trade. Low na si VNC dito at si Fefedge sinama sa hukay. Men, talagang counter-attack din sa mga pinapakita ka nila. MG nakabawi pa. Aldrin on a 1v3 scenario. All alone here in mid. Diyos ko, pinapalibutan na siya mga tropa. Wala siyang ka-idea na meron palang tao sa may kanan niya. And that is action! Vasco Esports winning that round for us to close at 2-2. Dikit na yung laban. Ang bilis nila mag-adjust sa totoo lang. And you see that fast adjustment coming in from Vasco na mag-fast take din tayo. Why not? Let's fight. A control. And they managed to pull off that round itself just because of that. And dahil dyan, Pacific Makta, magsuslow play muna sila dito. Mid-control, tunnels it is. Yan ang gusto ni Aldrin makuha. Pero yung mga players nasa may hotel, nag-aantay lang. Naghahanap lang sila pero nga na Fefedge and John all alone. MG will catch one. Fefedge nakabawi pa dito. 5 vs 3 already. Solid to revenge ZYK and Aldrin. But can they do this? Pero ang importante yung mga players nga dito ng PM nasa Bina. Pero C4 is drop as well. Kung paano nila kukunin to, napakahirap na kasi nga dalawa yung nagbabantay dyan. Si AKT tsaka si MG nandyan. Pero buto na talaga na timingan nga ni Aldrin yung isa pero Silva nakabawi pa. It's all up to revenge and Aljon. Kaya pa ba nila yung dalawang pinakamatanda sa Pacific Makta? Talagang babawiin na talaga. 4 versus 2, napakahirap. Aljon getting tagged, will catch one. Silva with a trade-off again and again. Revenge is all alone. If he wants to pop off, this is the perfect timing to do so. Kinuha niya lang yung C4, sabay mamba out muna daw siya dito. Tunnels, it is. Ang kaso nga lang, posibleng maipit siya ng dalawang players. Triangle formation, literal nasa loob siya ng triangulo na nakikita natin ngayon. Revenge spotted out by VNC. Ayaw nila ng basta-basta ibigay yung pitas dito. Kaya naman, itong lurk ni Silva, malaking bagay ito. And he sees Revenge, gets the kill, and secures the round. They have the head count advantage. I mean, of course, they have talagang pwede talaga silang manalo doon. Pero pagdating nga dito nga sa side ng Pacific Makta, well, C4 is drop. Napakahirap pa. Wala pa silang idea talaga kung saan ba talaga magpupush yung mga kalaban nila. Pero ang importante, ito na ang pinakamataas na puntos ng Pacific Makta sa entirety ng game na to. 3. At nagsisimula na sila para makabawi. Looking good so far. Nakakasagot yung Vasco from time to time. Pero mas mukhang maganda ang laro ng Pacific Makta pagdating dito sa second map natin. When we're being honest, compared to that first map that we've seen. But let's see if they can recover. Justin, meron pa siyang isang smoke dito if I'm not mistaken. Tamang setup lang din mula sa side ng Pacific Makta through A. Will they take this though? That's the question. I mean, syempre, anything can happen pa rin talaga pagdating nga dito sa game na to. Sila Justin nag-aantay na, at least in terms of HP, lumalamang pa dito ang SV, pero lahat sila buhay pa. Pero paano nila papasukin to? Yung triangle formation, yung crossfire nila sa A talagang handang-handa na. Pero pagdating naman dito, Pacific Makta medyo gumagalaw na, lalo na kasi si Aljon talaga naghahanap pa siya na pwede mapitas ngayon pagdating nga dito sa may mid. Pero itong si MG, medyo malalim na siya. If ever makakapunta siya dito, good opening for themselves para nga makapag-lurk siya sa likod, para nga makapag-flank din
siya. Pero pagdating naman sa Pacific Macta, unti-unti sila pumapasok ngayon, pero tamang flash din talaga. Perfect onto that flash. Nakuha yung dalawa at alam ni VNC to with the reposition already para maganda yung crossfire nila. First contact pagdating kay VNC, tas babawi kay Fefedjus. Tatlo na sila. Pero yun na nga yung problema. VNC will catch one. Fefedjus will from up top. AKT nakabawi pa. 2 versus 3 mga tropa. Nasaan ba yung C4? At least na kay Aldrin to. Pero this is actually a wide rotation. Wala silang idea. Si Revenge nasa loob na. Nasa gitna na. Pero si Silva nakatingin sa kanya. Pero nabawasan ba? Okay, hindi. Kayang-kaya pa. 30 seconds in mga tropa. Revenge. Inaantay natin talaga yung mga peak na pwede gawin ng mga kalaban niya. But Aldrin nasa loob na. Spray and pray. Revenge is low. With the repick already, doon lang sa may kaliwa, pero asan ba? Revenge, at least, yung 1 kill na yon, getting that opening already first to see an equalizer right now. 17 seconds, Bessie. Itakbo mo sa A. Saan ba sila pupunta? Paikot-ikot lang talaga. At nasa A na si Aldrin ngayon. Merong oras para mag-plant dito. Pero again, thanks to Revenge holding off yung posisyon ng dalawang players kanina. And with 1 man remaining na si MG na natitira, he has 30 seconds. Ang kaso nga lang, alam ni Revenge kung saan siya nagtatago. Medyo wild yung hold nila pagdating dun sa spawn, ha? Hindi mo malalaman kung kakayanin ba ni Revenge ma-hold yun at mapapatay na ba siya dahil low na rin pagdating sa HP. But up until the very end, what's important is to cut off that rotation para makakuha ng space pagdating sa A. Napakahirap, Bessie. At least ang Pacific Macta bumabawi na dito pa unti-unti. Na kahit in terms of positioning, in terms of timing, bumabawi dito ang SV. Pero in terms of puso, napupusuan nila. P stands for puso, tandaan nyo yan. Puso Macta. Yan ang ibig sabihin yan ngayon. But MG Chamba. proving it's actually him gaining that advantage pagdating sa sniper battle natin so far dito sa series na to. Pero si Revenge mukhang gising na rin siya. Hindi na nagpapatalo when it comes to those shots that they need. ZYK spotted out pagdating sa mid-control na ginagawa niya. But the rest of Macta, parang this time, papalanuhin nilang mag-B. That is a place to be. Lilipat muna sila dito. Walang tao doon. Dalawa lang yung tao doon though. They can actually force themselves to go here. And in terms of utility play talaga, pwede talaga nilang paulunan to ng bomba. Bombard Silva at saka si MG dito. But how? Paano nila gagawin yon? Simulan muna natin dito sa ginagawa nga ni Aljon, trying to keep up already. Pero si Revenge nag-aantay sa likod. MG ang mag-isa dyan. 50 seconds in. Look at that. That's a quick scope already. 1 tap to the head. Connecting onto MG. 2 versus 4 already. AKT will fall down. Revenge with that patience play at least nakakabawal siya ng isa. Pero VNC, ito na yung timing talaga na inaantay nga natin. Baka makuha pa si Revenge ngayon. At yun na nga yung damage na nakukuha na. Nalikuran pa. Aljon! Piso peligro mga tropa! Fefedge will get him instead. The catch, especially mula kay MG, it looked unstoppable at some point. Kahit na may AWM siya dito, no scope, and then quick change pagdating sa kanyang pistol, he still managed to pull off 2 kills there. Sniper of the team. Ang kati-kati mo na, tama na. And now, a 2-1-2 split mula sa side ng Vasco Esports for the meantime. Habang si VNC lumalaban naman pagdating dito sa vent area. Ang kaso, hindi na trade off ng Pacific Macta for now. But MBA sinusubukan gawin exactly yon. Ang kaso, hindi rin tumama yung nade niya. Talagang pumupuso pa talaga yung mga players dito ng SV, no? Ibigay nyo na sa Pacific Macta to. Gano. Please. Tapos Black Widow, babawi. Yun talaga, reverse hit talaga. Pero Revenge nakabawi na, okay na. Gising na siya, nakakain na siya mga tropa. Yung gutom talaga na hinahanap niya at least ngayon napupunan na. 4 versus 4, AKT will fall down. Aldi nakabawi pa, on tap, 1 tap to the head na ginagawa nga ni Silva on a 2v3. La mga Pacific Macta, ito talaga ang pinaka inaantay nga natin ngayon. Pero Aldrin bumabawi pa dito. Yung damage na kinukuha nga ni VNC na bigay na sa kalaban niya. 1 versus 2, Silva all alone. Sobrang hard hitter to, men. It's an open plant for mismong A na gusto nilang makuha, ano. And at least, they're much more comfortable kahit kailangan nilang lumabas. Meron pa rin silang angle pagdating dito. But at the same time, it's the double swing from Pacific Macta. That trade so far showing importance pagdating sa team na to. At makikita mo naman, yung spirits nila, mas mukhang masaya sila ngayon.
Ngumingiti na, May ngumingiti na ngiti sila. na. Kanina Oo. wala eh. Pinanalo lang kayo sa game number 1. Gusto na pa rin manalo din sa game number 2. Hindi na naman birthday, boss. Pero yun nga Ganda lang, ng flash. that is a flash already. It's just stopping the vision, just blinding Emva. Wala siya nagawa dun, Bessie. Literal na lumaban siya na walang kalaban-laban. Nagpanggap na lang siyang padera swell. Kahit may smoke pa, nahanap at nakita pa rin siya dito ng players ng Vasco Esports. And with that, they get the first pick off. It's dun pa sa heavy hitter so far ng Pacific Macta at sa galit na galit pagkadating sa mga kills. 22 HP, tagged up si Revenge, si ZYK, bumagsak na rin when it comes to A connector. And papasok na sila. Diyos ko po. Lahat SV. ng laban talo. Ano nga eh? Oh my Oh God. my God. Aldrin, ipanalo mo naman, boss, oh. Nakita ko na to. Ginawa ang sitwasyon na to para sa 1v5. One down? Nope. Oh, next round. Next round tayo babawi. Pero yun Next nga, round. di ba? I mean, the way that they pick everyone dito nga sa mga players nga ng Pacific Macta, actually, lumalaban sila sama-sama eh. If ever na talaga na magsiswing yung mga players dito ng SV, lagi may kasamang isa para maganda yung trade-off nila. Pero hindi nakasama yung trade eh. Kasi hindi naman sila namamatay eh. Yun nga eh. That's why Pacific Macta for now, they hold this angle. Kung kanina si Emba kahit paano, solo trip. Pagdating dun sa kaliwang side, this time mag-iiba siya ng posisyon instead holding an angle alongside the teammate sa body system na gusto nilang ilabas at ipakita dito. Walang nagbabantay ng bahay so far. Pero importante ba yan? Lalo na kung A naman din ata ang kukunin ng SB for now. The entrance, si Zik. Siya ang unang mawawala dito. Justin, susubukang makasagot. Isa ang mamamatay. Oo, pero 2-1 trade yun. On the side naman nila, 4-4-3 already. Naman pa rin dito ang SV in terms of headcount and they have total control, complete control of A already. Pero look at that. That is Emva all the way from the backside of the mapa. Talagang hinahanap talaga na pwede mabibutas pero MG muna makakatapat niya. Pero yung mga hindi ata tumatama at alam ni MG na meron talaga nasa likod. Si Emva yun with a peek with a kill na ginagawa nga niya pero nasa ba yung iba? Revenge Aldrin papunta na sa kanila. Pero marami sila makakatapat ngayon. Revenge will catch one on a 1 versus 3. Kung ginawa niya kahapon, Revenge, utang na loob, gawin mo ulit ngayon. Ang hirap though dahil literal crossfire nakaset dito plus a sniper position pa all the way dun sa lurk. And that's gonna be a difficult take honestly for Pacific Macta. The only possibility is kung mapatay nila si MG dun sa posisyon na yon. Pero sobrang lakas mag-trade off kahit sa mga angles nitong Vasco Esports so far. Alam nila kung saan talaga titingin dito eh. Lalong-lalo na si MG, nagbabantay na siya sa may likuran at he knows it already na meron talaga magpapush nga doon sa may likod. But in terms naman sa nade, good damage onto Silva and MG. But onto Revenge right now! We'll catch one already. Follow up agad ginagawa nga dito ng SV pero lamang tayo ngayon in terms of head count. Fefedge ang mag-isa on a 1v3. Durugin nyo na yan, Macta! Ito exactly yung kailangan nila. Yung laban, nasama-sama rin sila. And when you get that trade, you make it a lot more difficult para sa SB na makahanap pa ng butas dito. Pero speaking of butas, mukhang sinilip ni Aldrin yon at si Fefedge with a headshot clear him out. C4 drop on to mid. Lilikuran niya. Mahaba-habang rotation to. Ang dami pang oras, 1 minute and 30 seconds. Pwede pa kayong magbanyo. Hindi pa tapos to. Pwede pa kayo magsalang. Pwede pa kayo magsaing. Oo. Pwede pa kayo mag one game actually. Pwede pa kayo mag zombie mode tapos hindi pa tapos to. Wipe out muna kayo dyan sa Gedli habang nangyayari tong laban na to. Pero 2v1, susubukan niyang pulutin tong C4. Pero may Yeah. makakatapat siyang dalawa. Hopefully hindi mag-double kill. Ito. Kasi We're gonna get to see si Justin muna. Oh no, nakatalikod ata yung isa. Oh no. Alam pa ba nila? Pero yun na nga, makukuha nila yung C4 mga tropa, pero kailangan talaga nilang gumalaw ngayon, pero hindi mo nila kinukuha. He really wants to force that 1v1 onto this game, pero body system, yung dalawa, magkasama sila, pero ito na yung rotation nga rin talaga na ginagawa niya. 40 seconds already. Pagdating dito sa mid, makakakita ka ng dalawa, and Justin will get that kill instead. 6-6 already. Let's go, Pacific Macta, bumabawi na.
just in time, literal, pagdating doon sa rotation na ginawa ng dalawang remaining players from Pacific Macta. It was also the perfect angle para makita kung nasaan nakadrop yung C4 dito. Timing's just perfect. Flash is also perfect. VNC though, mapapatay dito si ZYK. Agad-agad, the push coming in from Pacific Macta. Will it be worth it para sa kanila? Sobrang low na sa HP nung dalawa. Bomba dito, bomba dyan, bombahan nyo na. Ang kaso nga lang, bumalik yung nade na yon. MG fighting for his life. As long as AKT secures the double, makukuha nila yung contest pagdating sa A. Emva and Revenge ngayon ang natitira mga tropa. On a 5 versus 2 already. Emva mawawala. Revenge lang ngayon ang natitira. 5 pa kalaban niya. 1 minute 40 seconds. Medyo mahaba pa yung oras. Pero yun na nga. Nagpakita siya. Lumabas siya to catch one. Pero ang problema, handang-handa pa rin talaga yung mga players nga dito ng SV para tapatan sila. Ay nako, Vasco. Kapag pumasok yung isang nade na yun, I think mamamatay at least isa sa mga Yeah. players, maybe even 2 from Vasco Esports, depende kung gaano kasakto. But unfortunately, syempre, sa ganong mga sitwasyon, di mo na masisisi dahil ang dami nangyayari. Ay nako, napakadaming bomba. Lumilipad-lipad na. Flashing onto these players. Pero ang problema yung follow-up. They really get that follow-up nga rin talaga para sobrang makita nila yung value ng pinakakailangan nilang pag-entry. Pero in terms naman ng ginagawa nga nila, double nade already pinapakita nga ngayon ng SV na tamaan ba si Justin is kinda low already. At pwede nilang mapasok to. Yung mga players nga ng SV, at least alam nila kung paano pasukin itong depensa ng Pacific Macta. At least, look at Aldrin, medyo malalim siya, pero regroup lang muna. They're really trying to hold back as well na hindi talaga sila pumopronta. I mean, kanina, they're really trying to catch someone off guard, pero si VNC, oh no, hindi ata alam ni Revenge, but VNC with an off-angle kill will catch Revenge right now. Alam niya, ang kaso nga lang, the headshot connected faster mula kay VNC doon. And napakahirap tapatan ni VNC so far. Itong mga players ng Vasco Esports, lahat sila halos double-digit maliban kay Silva na usually sumusuporta lang naman pagdating sa kanila. And you can definitely see everyone is almost as if heavy hitters pagdating dito sa rounds na nakikita natin. So pa sila nag-step up dito, no? Lahat talaga sila may ambag. Walang buhat, walang ganyan. Lahat sila binubuhat nila para sa isa't isa. And ito na rin ata yung scoreline talaga na talagang sobrang equally distributed yung mga kills eh. But right now, it's gonna be B. Yung mga players ng Pacific Macta para ba mga kaboy. Adri will catch one. Emva, wala pa silang idea talaga na nandito pa siya. Pero yun na nga lahat sila nakatalikod. Spray and pray. Asan ba yung headback? Nasa retaliation na pinapakita nila. But now, VNC bumabawi pa over 2K already trying to get that third. Alden is kinda low. Justin onto the rescue. Pero hinahabol siya nung nasa likod. MJ will catch one. It's all up to Aldrin. Oh no. Yung oras nandyan pa, pero Aldrin na nga mag-isa. Nag-swing, walang makita kasi may smoke sa may harapan niya. Pero importante, nasa loob na siya. He's all alone and VNC with a pistol kill onto him right now. Sayang, no? Ang ganda ng posisyon ng Pacific Macta sa totoo lang. It just so happens na kahit naipit nila yung Vasco Esports dito, they couldn't make the triple kill. It's too much to ask, honestly, para kay MVA at that point. But at the same time, it's just the multi-kills, yung sariling, tawag dito, sariling advantage. You're all on your own para sa mga players ng Vasco dahil kaya nila pumatayin ng 10. Ika nga, Justin on the other hand, pipigilan at least dalawa. Pistol papalit pero hindi pa rin sapat. And now with a headshot, Aldrin quickly shut down. A 3v2 scenario at si Revenge at NBA na naman ang natitira. It's just gonna be the match point kaya na inaantay nga dito ngayon sa Vasco Esports. Sana hindi pa. M5 and Revenge ngayon ang titira mga tropa. Wala silang makita dito kahit isa because of the utility play nga na pinapakita ngayon ng SV. AKT gonna plant that C4 already. AKT will catch one. It's all on Revenge. He's all alone right now. Let's see if ever kaya pa ba niya. May nades pa siya do. Kayang-kaya pa. Pero pot shots already. Pre-fire nga para sa kanya. Yung nade tumama din dito ngayon sa may mukha niya. Pero AKT with a jump peak already. Patay na. Pinagpaparil pa. Hindi ko gusto yan, Vasco. Yung gusto nakikita ko. Pero 9-6 tayo ngayon. It is a match point for Vasco Esports. A 3-round deficit naman para sa side ng Pacific Macta. It's been proving difficult na matapatan dito lalo na si VNC na nag-iinit ngayon.
7 deaths only onto his name. A lot of kills on the side. We're really hoping for the best sa Pacific Makta. 3 rounds na hindi kayo magkakamali. Please. Yung caster, please na. Men, nagmamakaawa na. Sige na. Sana makabawi nga kayo. Pero in terms naman sa positioning, si Aljon low on HP. Justin, ito na yung play nga na ginagawa niya. Pero ang problema, handang-handa ang SV sa lahat ng pag-push ang ginagawa nga ng Pacific Makta. VNC gonna push in already. Ito na yung atake nila. Justin nagbabantay. Will catch one already with a spray transfer. Nakabawi pa siya. Adri from up top. Will catch one. 4 vs 2. Lamang ang Pacific Makta. Feeling ko makakabawi pa. Grabe naman talaga yun. Mid-round. Talagang nagpapalit pa siya ng baril ngayon para nga makabawi na isa. Puto talaga si Aljon nakabawi pa. Pero puti kita 1 vs 3. MG nakapatay ng 3. Trying to get that ace. Kahanap siya ng reposition dito. Alam niyang marami pa siyang oras para i-isolate yung magiging fights. Pero Revenge and MVA, ang plano lang nila ay mag-antay sa tapat ng C4. Again, alam nila na sniper ang tinatapatan nila dito. Might go for a really fast swing and a fast kill. Pero kailangan may makikita na trade. Nakita yung paa ni Revenge. Goes for a reposition. Nagpalit na rin siya ng baril dito, making sure na mararatrat nila kung sino man ang pumasok sa loob ng site. MG, natamaan ng bahagya. 35 seconds remaining to pick up the C4 and make something happen here. Ito na. Let's see. Si Up Emva. Nice kill. Nice kill. Nice kill talaga masasabi nga natin kasi pati kami kinakabahan niya. Kung narinig nyo, may orchestra na. Kumbaga, last round na. Pero syempre nandiyan nga Pacific Makta for them to push that OT. Naalala ko, Bessie, nung kilas natin ng Pacific Makta, they really want to push into an overtime at talaga sila din nakakabawi kahit papano. But for SV, ang tanong is, papupuntahin pa ba nila doon? Tignan natin kung gano'n nga ba. Dahil 2 rounds lang ang kailangang habulin ng Pacific Makta dito para dalhin tayo sa magiging overtime. PNC, the Fedge, tatlo when it comes to mid. Habang yung dalawa naman nakasplit up as well. Naghahanap lang ng pick-off to pero tignan mo, yung TVJ umaakyat na. Dito Vic and Joey mga tropa, sama-sama lang sila. Nagulat si Silva, eat muluga daw sa abi niya. Pero yung mga players dito ng SV, Diyos ko, nawawala-wala na. 3 versus 4 already. Lamang ang PM in terms of head count. Kahit si Justin super low, kayang-kaya pa rin niya. Sabi ni Aljon, meron daw tao sa may harapan niya pero nililikoran niya yung dalawa. Mga tropa, mag-ingay lang kayo para sa space na kailangan ko. Pero sobrang sayang. Fefedge getting the damage pero problema siya pa rin talaga nakakuha ng isa. 2 versus 3 mga tropa. Ito na ba yung katapusan o meron bang isa? VNC trying to secure B, trying to get A. Ano ba yung pwede niyang kunin? Talaga makukuha na nga talaga niya. Pero si Emva pa mawawala. Adri na lang mag-isa on a 1v3. Fedge to go down. It's a 1v2 scenario. Medyo nasa sandwich siya dito ng mga players kung sakali man. 1 on to mid, 1 to A. Aldrin goes for a reposition. Nakatalikod siya dito sa pwesto ni VNC. On the other hand, MG baka malikuran pa nila. At ito na nga, first kill para sa kanya pero he still has no clue saan nga ba manggagaling possibly si VNC dito and that's towards A connector. Magkakakitaan sila ni Aldrin dito into a 1v1. Does he have the angle? That's the question. Sang white swing dahil kailangan niya pulutin yung C4 na tamaan kahit papano. 61 HP versus 74. Aldrin goes for a little bit of a swing. Yung damage napakasakit and 5 HP. He goes down. The round is over. The series has been won. Sa totoo lang, he can actually blunt the C4 pa eh. Pero hindi, nilabaran talaga niya eh. Pero at the end of the day, congratulations nga pala sa Pacific Makta. At least meron silang isang win dun sa nakalaban nila, yung players nga ng Knights. And they're gonna go home with a whopping $7,000 US. I mean, yes, nakakaroon din talaga tayo mga problema. Pero uuwi silang masaya.